In a world where hearts can break, we shine a light for Jesus' sake, with open arms and love so true. In Christ's name, we care for you. From the lost and weary to the broken soul, we'll offer comfort, making them whole. With acts of kindness and prayers we bear, we show God's love, showing we care. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. For in our hearts Christ's love sets us free. World evangelization, Christ on the fair, redeems everyone. From the lost and weary to the broken soul, we'll offer comfort, making them whole. With acts of kindness and prayers we bear, we show God's love, showing we care. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. For in our hearts Christ's love sets us free. World evangelization, Christ on the fair, redeems everyone. In every word, in every deed, we follow Christ, meeting every need. For through His sacrifice, His love so rare, we're gonna show the His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. For in our hearts Christ's love sets us free. So raise love like every day, in everything we do and say. With open hearts this message we bear, for it's Church, let there be no delay. Now is the acceptable time. Now is the time of salvation. Let us proclaim the message of salvation to many nations, races, languages, and even kings. Because we care, let us evangelize the world.
The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives. And that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expound, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan. Ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan nating ang sagot ng Biblia. Welcome pong mga mahal naming mga taga-subaybay at mga kaibigan sa portion na ito ng ating palatuntunan na pinamagatang ang sagot ng Biblia. Ito po ay bahagi ng ating pangkalahatang programa, ang kabanal-banalan, na kung saan ay binibigyan daan ng mga subscribers, mga followers po natin, mga listeners na matuganan po kanilang mga katanungan. Kasama din po dito ang ilang musical numbers na ipinaglilingkod po ng ilang piling mga singers o mga awit po sa kabanal-banalang iglesia. At ito ay aming ipinag-anyaya sa inyo sa pamamagitan ng pag-join nyo nga po sa aming discussion through our mobile phone numbers. Nga po yung nakikita nyo sa ating mga screens. Pwede ho nyong ipadala ang inyong mga katanungan sa nasabing phone numbers 0927-140-3782 0927-140-3782 0909-555-5009 0909-555-5009 0991-419-2027 0991-419-2027 At ating website ay mostholychurch.com. Yan po, makikita nyo rin sa ating screens via our social media pages. At ito naman po ang ating social media pages sa nasabing mga platform sa Facebook o Meta ay MHC Media. Yan yung itatype nyo sa search bar at maging ang mga salitang ang kabanal-banalan. Yan, hanapin nyo lamang po yan. At maging ang sa YouTube or YouTube, The Most Holy Church naman. Itatype nyo po ang nasabing mga words or phrase para ho matagpuan nyo po ang ating official social media pages. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel, Brother George Quirino, kasama po natin sa espesyal na paglilingkod na ito ang ating minamahal na kapatid na Luciel, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po sa ating Panginoong Diyos. Salamat din po sa inyo na patuloy na nagpapahintulot na kayo po ay aming mapaglingkuran sa ganitong paraan na ang inyong mga tanong ay aming sagutin sa pamamagitan ng Biblia. So, narito po ang ilang mga katanungang bibigandaan po natin sa araw na ito. Ang unang katanungan mo po ay, totoo po ba, kapatid na Yushel, na hindi salita ng Diyos? O, medyo negative yung salita. Totoo bang hindi salita ng Diyos ang lahat ng nakasulat sa Biblia? Yan po yung, siyempre, kasamang mga aligasyon, kasamang mga iba't ibang mga pananaw dyan. Nangungusap po sila at yun ang tanong nila, hindi ba salita ng Diyos ang lahat ng nakasulat sa Biblia? Meron talagang mga nagsasabi niyan na ang layunin ay para po hikayatin ng mga tao na hindi maniwala sa kahalagahan ng Biblia. Hindi naman po natin itinatanggi ang katotohanan na sa Biblia po ay may mga nakasulat na hindi salita ng Diyos. Pero nananatili na ating sinasabi na napakahalaga ng Biblia. At yan hindi lang tayo ang nagsabi. Sinabi po yan ng mga unang lingkod ng Diyos tulad ni Apostol Pablo. Sa kanyang pangalawang liham kay Timoteo, 2 o 3:15. O sa Daniel 12 at 4 po muna ng ulit. Sa pangalawang Timoteo 3 at 15 hanggang 16.
At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. O yan, napakalinaw po naman. Ang Biblia o ang mga nakasulat po sa Biblia, malinaw na ipinaliwanag ni Apostol Pablo na ang lahat ng ito ay pakikinabangan po natin sa ikatututo na nasa katwiran. Ang dahilan, ang lahat po kasi ng mga nagsisulat ng mga salita sa banal na kasulatan, kinasihan ng Diyos. Ang ibig sabihin ng kinasihan, pinatnubayan ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi maaari na sabihin ng tao na dahil may mga salita na nakasulat sa Biblia na hindi salita ng Diyos, ay para hikayatin ng tao na ito'y hindi kapani-paniwala, hindi dapat pahalaghan, nagkakamali po ang gayong tao. Dahil ang Biblia po, palibasa'y kinasihan ng Diyos, pinatnubayan niya ang lahat ng nagsisulat dito, kapaki-pakinabang at napakahalaga po ng Biblia. At totoo po yan. Pagamat siyempre sinasabi nila, word for word, may mga, ang Biblia po kasi halo-halo po yan. Historical, yung origins ng tao, Opo. nung creation, Genesis, di ba? Opo. Wisdom books, merong gospel, katulad nga, nandun na ho tayo sa panahong ito na ang Panginoong Jesus ay nagkatawan tao at nagturo na ho siya ng tungkol sa Ebanghelyo. Talaga, yun, tuwira, mga salita niya. May mga kasaysayan o history na mababasa talaga natin, hindi masabing tuwirang salita ng Diyos. Sinasabi, ito, nilalahad kung ano yung nangyari noon. Opo. Pero yung mga wisdom, masasabi, pagamat may kasangkapang sumulat, gaya ng sa Ecclesiastes, aklat ng mga awit, aklat ng kawikaan, mga kawikaan, Opo. mauuri talagang mga salita ng Diyos, diretso. At kapaki-pakinabang. Kaya kung titingnan natin ang talagang dapat na maging pagkilala sa Biblia, inilahad din ng propeta Isaias Opo. kung paano ito dapat kilalanin. Narito po, sa 34:16 ng nasabing aklat ni Propeta Isaias, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Yan, ang Biblia ayon kay propeta Isaias, aklat ng Panginoon. Kung minsan po ang iba kaya sinasabing ang Biblia ay parang dapat na hindi pag-ukulan ng gayong pagpapahalaga, meron kasi silang mga ini-introduce Opo. na sariling aklat. Na yun ang gusto nilang ipakilala Opo. na aklat ng Panginoon. So meron silang pinopromote na Opo. ibang aklat para sa kanilang, syempre sa beliefs po nila. Ang layunin nila syempre natural ng panahon ngayon, kapatid na Yosha, palitan ng mga kaalaman. Ngayon para ma-promote nga kanila, binibigyan nila ng ng masamang imahe. Opo. Yung aklat na madalas na nababasa. So ito yung alternatibo, sasabihin nila. Kasi yan, hindi masahan. Mga kaibigan, nakalagay po dyan. Kumpleto ang Biblia. Opo. Sapat po yan para sa ikabubuti nating mga tao. Hindi man yan detalyadong gaya na kung magtatanong ka ba ng matematika, itatanong mo sa Biblia. Hindi ho yan. Pamimiloso po na lang po yung sinasabi na, hindi kulang yung Biblia. Hindi ho yun ang pinag-uusapan dito. So as far as the soul, our souls are concerned, yung kailangan ng ating kaluluwa ay kumpleto. Ipo-provide po yan ng mga kaalamang mababasa ho sa Biblia. Opo. Kaya napakahalaga po ng Biblia. At kahit na po ang sumulat ng Biblia ay katulad din nating mga tao, dahil may patnubay ng Diyos, nakatitiyak tayo na hindi po sila nagkamali
sa kanilang ginawang pagsulat. Kasi kung may instansya ng pagkakamali, ganito ho, ika nga, diretsong pangungusap. Binabantayan ng Panginoon yung integridad ng Biblia. Basahin po natin sa Apokalipsis, kapatid na Yushel. Apokalipsis 10:4. At pagkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana. At narinig kong isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. O yan, palibase sa Diyos eh. Opo. So, binantayan. Opo. Sinagkahan siya na sana isusulat ko. So, sa sitwasyon po niya na ika nga ito isang vision na pinakita sa kanya ng Diyos. Naintindihan niya, ika nga, yung ugong ng 7 kulog. Kaya lang, hindi kailangan niyan, ika nga, na isulat. Nagtangkang isusulat ko sana, sabi ng apokaliptikong si San Juan. Opo, kung naisulat yun alam sana natin pati kung ano yung sinabi, ano? Opo. Kaya Lamang, lang, sabi. hindi kailangan. Opo. Kaya sabi, wag mong isulat. Yeah. Kaya kahit na marahil, kahit yung iba, sayang, alam na sana natin kung ano yung sinabi ng 7 kulog. Opo. Panibagong kaalaman sana yon. Kaya lang hindi po natin kailangan yun para sa ikaliligtas ng ating kaluluwa, hindi kasama sa dapat isulat sa Biblia. Kaya halimbawa, yung nasa ibang aklat na ipinopromote ng iba, kung kailangan nyo na isama sa Biblia, ipasusulat ng Diyos yun. Kasi yung dapat isulat at hindi dapat isulat, nakabantay ang Panginoon sa lahat ng yun. At syempre, nasasabi, kino-question nga nila yung kredibilidad, integridad ng Biblia. Paano nyo maasahan nyo? Baka sabi nyo lang yan. Parang self-serving naman yung sinasabi nyo na ang Biblia, dapat pagkatiwala natin, yan talaga yung salita ng Diyos. Mismo tanungin natin ang Biblia, mga kaibigan. Mapagkakatiwalaan ba talaga ang Biblia? Let the Bible testify for itself. If indeed it has the credibility para tayo po maniwala o ipagkatiwala natin ang pananampalataya natin, maging saligan ng pananampalataya natin ng Biblia. Ano po? Opo. Sigurado po tayo. Opo. Pag Biblia ang ating talagang pag-uukulan ng lubos na pagtitiwala, sigurado. Opo. At isang katibayan po niya, kapatid na usually, you may, nandun sa aklat ng mga, aklat ni Propeta Daniel. Ang talata po ay 12 at 4. Isa ho ito sa mga pangunahing pinatotohanan ng Biblia na natutupad na. Ito po nakasulat. Ngunit ikaw, o Daniel, isara mong mga salita at tatakan mo ang mga aklat. Hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Yan. Sinabi ng banal na kasulatan yan sa panahon pa na Propeta Daniel na sa panahong mga huling araw hanggang sa panahon ng kawakasan, lalago ang kaalaman. At yan naman talagang nakikita natin. Hindi dahil talagang matalino ang tao. Ang talagang dahilan, yan ay itinakda talaga ng Panginoon na nasulat sa Biblia. So matagal na po yun na nakasulat. Sinabihan ng Diyos si Daniel, tandaan mo, tatakan mo, iselyo mo ang aklat na ito. Na talagang darating ang panahon na latter days, yung tinutukoy na panahon ng kawakasan, yung mga huling panahon, ganito na ang magiging sitwasyon. Kung iahambing mo sa sitwasyon mo ngayon at sa mga sitwasyon ng nakaraan, Opo. na kung saan ang tao niya magiging madali, maginhawa na sa kanya yung parot parito. Actually, takbo na nga hindi na yung inaabot ka ng araw bago ka makarating sa isang lugar para bisitahin o tungkuhin. Hindi kagaya anya na pagdating ng panahon, simple na lang, napakaginhawa na ng paglalakbay. At yan ay natupad, no? Kapatid Opo. na Yusha, syempre, alam natin ang pagtaas ng antas ng improvements na narating ng tao mula nang siya natuto lamang maglakad, nakasakay ng Kabayo, kabayo, kamelyo. kamelyo, hanggang sa
natuklasan na invento na ika nga, walang nakasisiguro ito, kapatid na usually, yung gulong. Walang makatiyak kung kailan na-invento. Pero na-invento ng tao. Naging maginhawa, mas mabilis ngayon yung transportasyon hanggang sa na-invento na ang makina na nagpapatakbo na ng sinasakyan. At Na-invento yung 2 gulong, 4 gulong, maraming gulong. Ngayon, binabalik, may 1 gulong uli. Yung unicycle. Opo. At hindi lang ngayon, kapatid na Yosha, syempre. Noon, hindi naman nakakalipad ang tao. Di ba? Isang pangarap lang yung paglipad. Ngayon, madali na. Sa pamamagitan ng helicopter, ng eroplano, makatutungo ka sa iba't ibang dako. Yan hindi dahil sa sarili ng tao, kundi yan dahil sa takda ng Panginoon. Kaya kung merong mga naka-imbento ng mga makabagong teknolohiya sa kasalukuyan, walang pwedeng ipagmalaki ang tao. Bago pa mangyari yan, sinabi na ng ating Panginoon. At yan nasa saad sa Biblia. So, yan, mga kaibigan, we offer you the Bible itself. Yung mga nagtatanong, malaya po yan eh. Kaya sabi natin, it's exchange of beliefs eh. Itong mundo natin yan, dulot din ng teknolohiya, napakarami na ng pananaw ngayon. Pero in spite of this, sa ibabaw ng maraming ganito, samot-sari na paniniwala, ang Biblia pa rin, mga kaibigan, the most reliable source of belief, pananampalataya. Kaya dapat nating sampalatayanan na ito'y salita talaga ng Diyos. Opo. Salamat po. Sana po ay nagabayan tayo ng banal na kasulatan sa talagang pag-alam ng mga kalooban ng Diyos. Bigandaan natin ang isang awitin, kapatid na Yosha. Opo. Ang ating magiging singer for today ay si Brother Emmanuel Edmar de la Cruz. Pakinggan po natin si Brother Emmanuel. Pinakamamahal, ikaw ay pinakamamahal. Nakaukit sa puso ko, nasa isip ay ikaw. Pinakamamahal, ikaw ay pinakamamahal. Sa buong buhay kong taglay, ikaw ang paglilingkuran. Hindi ko malilimot ang kagandahan, kalwalhatian ng iyong pangako. Hindi ka nagbabago, aking Panginoon. Mananatili ka sa habang panahon. Pinakamamahal, ikaw ay pinakamamahal. Nakaukit sa puso ko, nasa isip ay ikaw. Pinakamamahal, ikaw ay pinakamamahal. Sa buong buhay kong taglay, ikaw ang paglilingkuran. Hindi ko malilimot ang kagandahan, kaluwalhatian
ng iyong pangako. Hindi ka nagbabago, aking Panginoon. Mananatili ka sa habang panahon. Mananatili ka dito sa puso ko, pinakamamahal ko ay ikaw. Di ko malilimot ang kagandahan, kalwalhatian ng iyong pangako. Ang sagot ng Biblia. Next question po tayo, kapatid na Yusha. Ay, konting palakpak ko nung kay kapatid na Emmanuel. Next question. We will flash this on our screens. Ayan. Paano hinarap ng Panginoong Kristo Jesus ang mga akusasyon sa Kanya? Ang ganda ng tanong. Kapatid na Yusha. Kasi ngayon, hindi ho bago. May mga ganyang sitwasyon na yung mga leaders ng kanilang samahan, pagka sila'y naaakusahan ng mga paratang na may usaping legal, sa halip na ganito, harapin, ganyan. Marami ho silang ikinakatwiran, marami ho silang pinagkukublihan. Kung pupuntahan natin ang panahon, ang buhay ng ating Panginoong Jesus, paano ba niya hinarap ang mga akusasyon sa Kanya? Unang-una, hindi po ipinansangga ng Panginoon yung kanyang mga alagad. Kundi siya talaga ang humarap at mababasa natin yan sa pangyayari mismo sa panahon ng ating Panginoong Kristo Jesus. Pakinggan po natin mga kaibigan as we flash the verse, the passage sa ating mga monitors, sa mga nakasubaybay po sa ating mga social media pages. Paano hinarap ng Panginoong Jesus ang mga akusasyong ibinabato sa Kanya? Mateo 26 at 55. Sa oras na iyon ay sinabi ni Jesus sa mga karamihan, kayo bagay nangagsilabas na waring laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako? Araw-araw ay naupo ko sa templo na nagtuturo at hindi niyo ako dinakip. At si Jesus ay dinala ng nagsihuli sa kanya sa dakilang saserdote na si Caiphas, na do'y nagkakapisan ang mga eskriba at matatanda. Yan yung sa 57. 23. At sinabi niya, bakit anong kasamaan ang kanyang ginawa? Datapwat sila'y lalong nangagsigawan na nagsasabi, mapako siya sa krus. Yan. Nung ang Panginoon ay may kasunod pa Kasama po ang 24. Kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa, kundi bagkus pang lumalala ang kaguluhan, siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng karamihan na sinasabi, wala akong kasalanan sa dugo nitong matwid na tao. Kayo ang bahala niyan. Yan. Yan yung sitwasyon. At hindi po tinalikuran ng ating Panginoon ang mga akusasyon laban sa Kanya. Sa halip, nung ang pagkakataon ay dumating na para siya'y dakipin, hindi niya itinanggi yung kanyang sarili at humarap siya sa hukuman noon na sa panahon noon sa harap ni Pilato. Opo, bilang gobernador, Opo. meron siyang kapangyarihan na magpasya. Opo. At malinaw naman, kung ano yung mga sumbong laban sa kanya, hindi ang pinasagot niya ay kung sino na
mga alagad niya, kundi siya mismo dahil siya yung pinagsusumbong. Opo. At hindi nga ako siya nagkubli sa likod ng relihiyon. Oo, Bawa. dahil sabi niya, lagi nga akong kasakasama, nasa templo ko, hindi niyo ako dinadakip. Opo, hindi naman nakasarado yung templo. Madali nyo akong mapuntahan. Opo. So, binibilad niya ang kanyang sarili doon sa bagay na proseso ng tao. Ika nga. Para ipakita na, wala naman ako talagang masamang intensyon, hangarin, wala ako talagang ginawang masama. Opo, sa usaping legal, good faith. In good faith, pinipresenta niya ang kanyang sarili at hindi niya nililihis ang issue, ika nga, sa ibang tao o sa ibang mga sitwasyon, kundi Opo. dahil merong direktang akusasyon sa kanya, hinarap po niya. At wala ho siyang isinamang mga bintang na ika nga, paratang na pinupolitikan nyo lang ako, etc. Opo. etc. Wala hong ganun eh. Kundi bagkos, hinarap niya ito sapagkat kumpiyansa siya na ang katotohanan na nasa kanya. Ika nga, kung wala ka naman tinatago sa konting salita na dala-dala mo, may pagtatanggol mo ang iyong sarili. Gaya nga nang nangyari yung kay Pilato. Sabi niya, nag-usisa siya, nag-analisa siya. Sa tingin niya, kaya nga dyan nagsimula yung kasabihan na hugas kamay. Ay, ang ginawa ni Pilato. Naghugas ng kamay. Naghugas ng kamay. Kasi ibig sabihin, wala akong pananagutan dyan. Bahala kayo dyan. Yun yung nasa dulo eh. Kayo bahala dyan. Hinarap ng ating Panginoong Jesus ang mga paratang, ang mga akusasyon sa Kanya. Umarap siya ng walang abogado, no? Maprinsipyo niya hinarap. So, doon sa mga, siguro, dito sa Pilipinas, naobserbahan nyo naman ang political atmosphere ho dito. Minsan, nakakahalo na ho talaga. Yung mga nagpapakilalang sila, nagtuturo tungkol sa salita ng Diyos, sa katwiran ng Diyos. At hinahaluan ng politics, mag-isip na po tayo. Kasi, si Kristo mismo, klaro you can set aside the politics. If you insist on politicking me, so go ahead. Nanatili ang Panginoong Jesus. Hinarap niya sa paraang mapapatunayan ang kanyang innocence o ang kanyang kawalang sala. Opo. So, yan po ang sagot na nakasulat sa Biblia tungkol sa paninindigan ng Panginoong Kristo Jesus laban sa mga akusasyon sa Kanya. Ang sagot ng Biblia. Ang iglesia ba ay buhat sa lumang tipan ayon sa Aklat ng Magagawa 7:38? Basahin natin yung Gawa 7:38. Narito po. Ito'y yung naroroon sa iglesia sa ilang. Nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Kung ang itinatanong po ng ating mga kaibigan na iglesia yung itinayo ng Panginoong Kristo Jesus, iba po yun doon sa sinasabing iglesia sa 7:38 ng Gawa. Dahil yung nasa Gawa 7:38, yun po yung mga Israelita na inilabas ng Diyos sa Ehipto. Kaya yun tinawag na iglesia kasi kalipunan ng mga lingkod ng Diyos yun. Hindi dahil sa gaya ng itinatag ng Panginoon nung siya magkatawan tao. So yung salitang iglesia po dyan, hindi ho yun yung alam natin na tanggap na kahulugan yan sa mga panahon natin, church, sa Opo. wikang Ingles. Nung ginamit po kasi ang termino yan, the term iglesia, ginamit lang yan in the sense na para tukuyin yung assembly, yung ginamit yung termino kanina na kalipunan. So, assembly po sila. Sa ibang salin nga po nakalagay, assembly. So, called out na tinawag mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Nilabas sila doon. Yun yung ibig sabihin ng salitang ecclesia, called out. So, inilabas. So, in the sense, hindi po yan yung strictly speaking na iglesyang
Itinayo. tinuturo mismo sa New Testament o Opo. sulatang Grego na itinayo ng ating Panginoong Jesus. Opo, magkaiba po yun. Kasi nung magkatawan tao ang Panginoong Kristo Jesus, doon pa lang niya sinabing itatayo niya ang kanyang iglesia. Opo. Yan pong sa 7:38, panahon pa po yan ng bayang Israel na tinawag lang na iglesia, pero ang talagang ibig sabihin, yun yung kalipon ng mga lingkod ng Diyos noon na inilabas sa Ehipto. Pero hindi yan yung pinagmulan ng sinabi ng Panginoon na kanyang itatayo na iglesia. At ang katunayan yan, yung iglesyang itatayo ng Panginoon, yan po ay inusig at ipinakilala rin ni Apostol Pablo. Basahin natin. Isa sa mga liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia 1 at 13, sapagkat inyong nabalita ng aking pamumuhay ng nakaraang panahon, ayan, sa relihiyon ng mga Hudyo. Ayan, sinasabi niya, nire-relate ni Apostol Pablo, eto ako, nandun ako sa Judaism, ika nga, kung paanong aking inusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Yan. Para sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, yung relihiyon ng mga Hudyo o Judaism, Judaism. Judaismo, yan po yung relihiyon ng iglesia sa ilang. Opo. Yung magkakasamang mga lingkod ng Diyos. Sila po yung tinatawag na Judaismo. Diyan kabilang si Apostol Pablo. Nung nandyan siya, doon sa sinasabi niya sa Gawa 7:38, meron siyang inusig na iglesia. Yun ang iglesia ng Diyos. Ngayon, yung iglesia ng Diyos na yon, hindi niya uusigin kung yun yung iglesia sa 7:38 ng Gawa. Kasi yung iglesyang yun yung kinabibilangan niya, Judaismo. Pero nung siya nasa Judaismo, inuusig niya yung iglesia ng Diyos. Ano yung iglesia ng Diyos? Yung iglesia ng Diyos na yon, o iglesyang pag-aari ng Diyos, yun yung itinayo ng Panginoong Kristo Jesus nung siya'y magkatawang tao. Ano nangyari nang malaman niya? Yung bagay na yon, basahin natin sa 22 hanggang 23. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo, kundi ang kanila lamang narinig na pinag-uusapan ay yung umuusig sa atin ng una, ngayon nangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kanyang sinisira. Yan, maliwanag yan. Nung si Apostol Pablo nasa Judaismo pa, doon sa iglesia na nasa ilang, na kabilang po siya doon. Yung itinataguyod ng iglesia sa ilang o Judaismo, ang ibig sabihin, inuusig niya yung iglesyang itinayo ng Panginoon sa dako ng Judea. Pero dumating yung panahon, nung malaman niya, mali pala yung ginagawa niya, dahil yun ay iglesyang itinayo ng Panginoong Kristo Jesus, maliwanag po ang kanyang sabi, yung inuusig niya ng una, yun ay ipinangaral niya sa bandang huli. Doon siya naging apostol. Kaya magkaiba po yung iglesia sa 7:38, yun po yung Judaismo, kaysa doon sa iglesyang itinayo ng Panginoong Kristo Jesus. Yun yung iglesia na nang unay inuusig niya, pero bandang huli, doon siya naging apostol at ipinangaral niya. Ang nagsalita po niyan, si Apostol Pablo mismo. Kaya, wag po tayong maniwala doon sa mga nagsasabing yung nasa 7:38 ng Roman na tinawag na iglesia, yun din yung itinayo ng Panginoon. Bakit po niya itatayo pa? Nakatayo na pala noon. Pangalawa, ba't uusigin ni Apostol Pablo yun? Kung yun din yun. Opo, kung magkaiba. Opo. Kung pareho. Kung pareho. Oo. Kaya magkaiba po yun, no? Hindi po talagang nakatayo na iglesia noon. Tinawag lang na iglesia, kalipunan kasi ng mga lingkod ng Diyos na inilabas sa Ehipto. Pero yung talagang iglesia na itinayo ng Panginoon, yun po yung iglesia na natayo sa Judea o sa Jerusalem na nang unay inusig ni Apostol Pablo, pero dumating yung time, dito siya naging apostol at ipinangaral niya. Ang sagot ng Biblia. Next question, mga kaibigan. As we can see in our screens,
ang mga unang Kristiyano ba'y nangingilin ng Sabat? Ayan. Kasi yun magandang issue pa rin yan eh. Opo. In-observe nga raw ba yan? Ginagawa ba yan ng mga Kristiyano yung pangingilin ng Sabat? Yun yung sinasabi ko. Ulit nating sasabihin, yung pangingilin po, ang ibig po sabihin nun, pagtigil sa mga dapat gawin. Pagtigil sa gawain. Hindi ka pwedeng magluto, hindi ka pwedeng kung saan-saan pumunta, kung ano mga gagawin mo. Bawal yun. Pagka ang pag-uusapan, pangingilin. At yan ay ginagawa noon sa panahon ng bayang Israel, pagka-araw ng Sabat sa atin, pag-araw ng Sabado. Ganon. Opo. Ngayon, yung dumating yung panahon ng Kristiyano, ang tanong, nangingilin ba? O ang sagot po namin, hindi. Dahil yan ang mababasa natin sa Biblia na batay sa mga pangyayari. Basahin natin. Mateo 12. Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukirin ng trigo at nangagutom ang kanyang mga alagad at nangagpasimulang Kitil. magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapat pagkakita nito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, tingnan mo ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat. So, sinita. 3, datapat sinabi niya sa kanila, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya'y nagutom at ang mga kasamahan niya? Kung paano siya'y pumasok sa bahay ng Diyos at kumain siya ng mga tinapay na handog na hindi matuwid na kanin niya, ni ng mga kasama niya, kundi ng mga saserdote lamang? O hindi ba ninyo nabasa sa kautusan kung papaano sa mga araw ng Sabat ay niwalang galang ng mga saserdote sa templo ang Sabat at hindi nagkakasala? Datapwat sinasabi ko sa inyo na dito ay may isang lalong dakila kaysa sa templo. 7. Datapwat kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, at hindi sana ninyo hinahatulan o hinatulan ang mga walang kasalanan. Yan. Ay, 8. maliw. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Ayan, maliwanag po naman. Ang Panginoon, kasama yung mga alagad niya. Sigurado, Kristiyano yun, no? Opo. Yun na, Christian era na yan eh. Yan. Oo. Maliwanag. Araw ng Sabat, bawal sa pangingilin. Pag araw ng Sabat, yung pagpitas sa uhay, pati yung pagkain nun. Opo. Kaya nagalit yung mga Pariseo. Sabi ng mga Pariseo, ba't hindi mo ba nakikita ginagawa ng mga alagad mo? Bawal yan sa araw ng Sabat. Maliwanag ang sagot ng Panginoon. Pag sa tingin ninyo, nilabag nila yung pangingilin ng araw ng Sabat dahil sa ginawa ng mga alagad. Dapat, kung naintindihan nyo ang kasulatan, hindi nyo sana hinatulan yung mga walang kasalanan. Tulad ng pangyayari sa panahon ni David. Kumain siya na hindi para sa kanya. Pero ginawa niya, wala siyang kasalanan. Ganun din yung mga apostol, yung mga unang Kristiyano. Kung hindi nila ginagawa yung pangingilin ng araw ng Sabat, wala silang kasalanan. Bakit? Paano magiging kasalanan nila yun hindi na nga umiiral ang pangingilin pag araw ng Sabat? Kasi kung umiiral yun, may kasalanan sila. Opo. Isa pa kung tutuusin, yun ang paninita nila. Kung naniniwala sila sa araw ng Sabat, maging yung gawang paninita, hindi nila dapat ginawa. Opo. Dahil kung talagang observer sila ng Sabat. And yet, nakita natin sa diretsong pangungusap, nakita natin yung medyo kapaimbabawan, no? Yung hypocrisy. Ika nga, dinidiretso ng Panginoong Jesus yung mga Pariseo. Mga mapagpaimbabaw talaga sila. Kaya yung mga naninita ngayon, hindi kayo nangingilin ng Sabat. Opo. And yet, Sabat naninita sila. May ginagawa sila. Na iniisip nila, kasalanan yung ginagawa ng mga hindi nangingilin ngayon. Opo. Noon nga, sabi ng Panginoon, wala silang kasalanan. Yung mga ngayon, hindi sumusunod sa pangingilin ng Sabat, wala rin pong kasalanan. Bakit walang kasalanan? Hindi na po utos Kaya nga sa dulo
Panginoon ng Sabat. Ako nasusunod dyan. Hindi ko na pinapairal. Opo. Eh, bakit? Ba magiging kasalanan pa kung hindi ko na pinapairal? Opo. Sana, Yun ang huling talata na nabasa natin. yan sa 8. Sana wag magdamdam yung ating mga kaibigan. Sa halip, unawain po ito. At alam natin yung ating mga taga-subaybay, ginagabayan ng Panginoon at malinaw sa kanila ang mga bagay na yan. Sa pagkaunawa, hindi na po umiiral ang pangingilin kung araw ng Sabat. At kung hindi tayo mangilin kung araw ng Sabat, hindi po tayo nagkakasala. Sino may sabi? Ang Panginoon. Tuwiran po niyang sinabi yan. Ang may kasalanan ay yung mga ipinipilit na yan ay gawin at ibinibilang na may sala ang hindi naman talaga may sala. Niimbitahan po namin kayo dito sa especially sa South na meron po tayong church activities. Dalawa ho yan na kung saan sa darating pong Marso 9 meron po tayong motorcade from Lucena City to Chaong na sa lalawigan po ng Quezon. Opo. Na kung saan, syempre, kasama po yan sa pinopromote ng kabanal-banalang iglesia, yung pakikinig po, patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunan. And pangunahin syempre sa pagpapadama ng damdamin ng inyong mga kapatid, we care. Kami po ay tunay na nagmamalasakit. Ibig naming i-share sa inyo yung damdamin na yan, that we care, we truly agape you, kahit we are strangers, totoong kami po ay may pagmamahal o pag-aagapi sa inyo. Bukod ho dyan, kapatid na usually yung isa, sa 23. Santo Tomas, Batangas. Hanggang sa Batangas City naman yun. Opo. So, yun po yung mga venues po natin. Just look out for us, especially yung motorcade na yan ay medyo may involvement ng mga nakamotor nating mga kapatid. Well, you can tell na kami po yun dahil nga meron kaming t-shirts ng We Care. And kami po ay nandun din. Kami pong mga kasama nyo dito sa program na ang Kabanal-Banalan. Opo. Inaasahan po namin na susulyapan ninyo kahit sulyap lang. Opo. What I've been showing you, ito yung leaflets na ipamamahagi natin. Medyo hindi ko makikita, hindi ko mai-focus ng konti. Pero if you are interested in seeing what is here, it's actually it's just a leaflet ng invitation. Ang importante, yung kayo po ay makapanayam na, makasama namin sa nasabing activity. Ang sagot ng Biblia. Ang tunay na iglesia po ba ay pinamumunuan ng Papa sa Roma? Sigurado po tayong hindi. Papa sa Roma. Kasi yung Papa sa Roma, namumuno po yan sa isang iglesia na natitiyak po nating hindi siyang pinamumunuan ng Panginoong Kristo Jesus. Kaya para po makasigurado tayo, unang-una, alamin natin saan ba na tayo yung iglesia na tunay ayon sa pahayag ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sa Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. Nakalagay po dyan, sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kamiyaan. Yan. Yan po panahon na sinabi ng Panginoon nang siya ay nasa Jerusalem. Kausap niya yung isa sa mga apostol na si San Pedro. Sigurado tayo, ang tinutukoy dyan ng Panginoon, yan yung tunay na iglesia. Ngayon, para matiyak natin, yan ba nangyari? Natayo ba? Mababasa natin yan sa Gawa 8:1. Yan. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay, at ng araw na iyon nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem, at silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Yan. Yan yung iglesia na nasa Jerusalem. Doon po natayo. Yun pong iglesia na pinamumunuan ng Papa sa Roma, natayo talaga yun sa Roma nung humigit kumulang ay 538
AD. Kaya iba po yun sa iglesyang nasa Jerusalem. Yung iglesyang nasa Jerusalem, itinayo ng Panginoon nung siya'y narito pa, na humigit kumulang 33 AD. Yun ang panahon. So magkaiba po yun. 538 AD nung matayo yung nasa Roma. Opo. At yung iglesia naman na itinayo ng Panginoon nung 33 AD sa Jerusalem. Kaya magkaibang iglesia po yan. Kaya kung itatanong nyo, alin ang tunay dyan? Yun bang natayo sa Roma nung 538? O yung iglesyang natayo sa Jerusalem na itinayo ng Panginoon? Sigurado tayo. Yung itinayo ng Panginoon doon sa Jerusalem. Yun, nakita natin yung sa Biblia mismo. Kaya yung palaisipan din sana dumako sa ating ang kaisipan. Bakit ito tatawagin yung sa iglesia na yun may karugtong o kasama sa pagpapangalan yung Roma. Di ba? Kung talagang ito sa Diyos na totoo. We don't want to sound offensive, mga kaibigan, syempre. Ibig lang natin bigyan kayo ng kaisipan. Isipin lang natin, analisahin po natin paano ang iglesia na originally itinatag sa Jerusalem and yet giving glory to a city na nandun sa Italia, sa Rome, Italy. Alam natin ang Rome, yan po ang seat of government dati ng Roman Empire. Malaki ang impluensya po niya. Napaka-rich ng history ng Roman Empire at ang kinalaman ng nasabing iglesia din na natatag dyan talaga sa Roma. Noong 538 AD, yung binanggit po nating petsa o taon, siyempre may mga references book niyan na virtually saying na talagang practically 538 AD natatag ang nasabing samahan o simbahan. Kaya sigurado po tayo, yung tunay na iglesia, hindi po Papa sa Roma ang namamahala doon. Bagaman, may iglesia na pinamamahalaan ng Papa sa Roma na ang pangalan po ay Roman Catholic Church or Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yun po ang pinamumunuan ng Papa sa Roma. Yung tunay na iglesia na natayo po sa Jerusalem, hindi po nila pinamumunuan yun. Salamat po. And now, for the final song, kay Brother Emmanuel, pakinggan natin siya muli, si Brother Edmar de la Cruz. Sa paglimot ako ay patawarin, dala ng aking mga suliranin. Pangako ngayon ay gagawin lahat ng iyong naisin. Sakit na ating angkin, kanyang pinagagaling. Ano man ating hiling, ito ay ating tatanggapin. Narito ako, pagutusan mo, tanging ikaw ang buhay ko. Marapatin mo nawa ako na makapaglingkod ng tapat sa iyo. Lahat ay iyong ibinigay, buhay man ay inalay, pag-ibig ang patunay upang ating maging gabay. Paglilingkod ating gawin, manatili tayong magkapiling
nang sa ating kamtin, langit na dinadalangin. Narito ako, pagutusan mo, tanging ikaw ang buhay ko. Marapatin mo nawa ako, na makapaglingkod ng tapat sa'yo. Ito ako, pagutusan mo, tanging ikaw ang buhay ko. Marapatin mo nawa ako, na makapaglingkod ng tapat sa'yo. Ikaw ang buhay ko. Ang sagot ng Biblia. Tayo po'y nasa huling segment na, kapatid na Yusef. Opo. At naniniwala tayo na ito ay napakahalagang bahagi ng ating programa, ang pagdulog sa Panginoon para sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid na nakikiusap na sa pamamagitan ng programang ito ay idulog natin sila, pamagitanan natin sila sa paglapit sa Panginoon. Ito po ay pangungunahan ng ating minamahal na kapatid na Gabriel. Opo, tayo po'y manalangin. Aba, Panginoon namin Diyos, Aming Diyos. ang unang ibig usalin itong labi ay ang pasasalamat sa iyo Opo. sapagkat natagpuan namin ang aming sarili na walang anuman. Kami ay tumingin sa aming paligid, sa kanan, sa kaliwa. Walang kabuluhan ang naging tulong ng tao at ang kaalamang sumasa amin ay hindi resulta ng aming sariling pagkaunawa. Opo. Kundi dahil ito ay binigay mo sa amin, pinatnubayan mo kami at binuksan ang aming puso at kaisipan Opo. upang aming mataho o maunawaan ang iyong kalooban. Amen. Kaya taos-pusong pasasalamat ang alay namin sa iyo. At minsan pa, ay huwag mo sanang, hindi sana maging kalabisang minsan pang sabihin namin, sinasamba ka namin Opo. sa Espiritu at sa iyo mga salitang katotohanan. Amen. At dahil ibinigay mo sa amin ang tiwala na mamagitan sa ngalan ng aming mga kapatid at mga kaibigan, narito kami at sa buong kapakumbabaan ay nananawagan kami ng pagpapala, pag-unawa, pagpapagaling sa lahat ng mga nakararanas ng samot-saring mga karamdaman, Opo. mga pagsubok, mga suliranin sa buhay ito. Nananampalataya kami na ikaw ay buhay na Diyos. Nakikita mo ang lahat ng bagay Opo. sa aming kadalamhatian, sa aming mga kalungkutan, sa mga sandaling tila tinatakasan kami ng pag-asa. Tunay ngang nakasubaybay ka sa aming mga magkakapatid. Amen. Kaya sana ay dumating ang mga sandali na sumapit ang aming mga kahilingan. Turuan mo kaming maghintay. Huwag kaming mainip sa iyong pagpapasya sapagkat nananampalataya kami na sakdal ang iyong pagpapasya. Darating sa amin sa takdang panahon ang pagpapala na minimiti namin. Yung mga anak, ang kagalingan nga sa mga sugat namin, ang mga kapinsalang dumating sa amin, babaon mo kaming magigiting muli at masigla ang katawan, masigla ang kaisipan ng aming kaluluwa na mananambahan muli sa iyong dakilang pangalan. Amen. Kami ay nagkakatiwalang lubos, kaunti man ang sandali na naibigay mo sa amin, ay nalubos ang aming pagnanasa maiparating sa iyo ang aming mga kahilingan at ang Opo. aming mga pagpupuri sa iyong pangalan. Itong Amen. aming dinadalangin sa ngalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan.
mahal naming mga taga-subaybay sa inyong patuloy na pagtangkilik. Muli po namin kayong inaanyayahan sa iba't ibang mga araw na kami po ay naglilingkod sa inyo. Everyday po yan, meron po tayong programa sa umaga, Blessed Day at iba pa na sa iba't ibang mga platforms, Saturdays and Sundays, dito sa ating mga himpilang DWBL at maging sa His FM 95.1. Kami pong inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusel, Ang panalangin po namin magkakapatid sa kabanal-banalan Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus ay kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa.